Malachi chapter 3 verse 6. Malachi chapter 3 verse 6. The message this morning, God never changes. Ang atong Diyos dili mausab. Ang pulong sa Ginoo dili mausab. Ang gahom sa Ginoo dili mausab. So, angay nato na hinumduman sa atong kinabuhi, nga kita nga mga Kristohanon, no, magpabilin ta nga matinud-anon diha sa Ginoo, nga mo grow ta spiritually, dili kay magkadugay ta, magkaluyata sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang yawa na ning kamot siya nga mausab ta ang atong pagbati, ang atong pahigugma diha sa Ginoo. Pero dili na mo ikabubuton sa Ginoo. Christian, no, dapat ato nang mahibawan kung wala ang Dios, wala gitay mahimo. Ang atong kinabuhi dili siya mahimong malampuson, magmiserable ta, dili ta magamit sa Ginoo kung ang imong kaluyahon, imong pasinungtan. So sometimes diha sa atong pagbati, wow, kay problema, wala kay unsa diha, pero maragluya man ko, trabaho na sa yawa. Amen? So dapat kita nga mga Kristohanon atong hununaon nga ang Diyos nato dili mausab. Muna kita usab, dapat ang atong pag-alagad sa Diyos, mag-unsa man ang kalibutan, magpabilin ta nga mag-alagad sa Ginoo. Malachi chapter 3 verse 6, akong basahon, I will read it loud, tanawalan niyo sa inyong mga mata diha. Okay? Malachi 3:6. For I am the Lord, I change not. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, nga ang imong kaluoy wala gid mausab sa among kinabuhi. Ang imong grasya wala gid mausab. Kung nausab ka Ginoo, dili gad mi makaabot niining panahon na karon. Apan salamat Lord nga ang imong gugma, ang imong gahom, ang imong pulong wala gid mausab. Tabangi kami Lord, and help me O God to explain the word that your people Lord, they may understand ang nga ikaw Ginoo usa ka faithful, usa ka maayo nga Dios, og kami Ginoo dapat mo respond sa among Kristohanong kinabuhi, magpasalamaton kami diha kanimo. Bless this word in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. God never changes. Ingon sa pulong sa inyo, for I am the Lord, I change not. Insa ako nga inyong Ginoo, ako ang inyong Diyos nga dili gyud mausab. Now people change, but God never changes. So usahay ang atong buhok na usab. Sa una, no, daghan pa tag buhok, karon wala na, gamay na lang. Sa una atong buhok itom, karon puti na. No, di ba? So sa una dagko tag muscle. O gyud ba pak. Pero karon wala na, gamay na lang. Apan maigsoon ko sa Ginoo, dunay Dios nga atong gialagaran, naingon na pulong sa Dios nga dili siya mausab. And someday inigbalik sa Ginoo, intugtuan na ta sa langit, muna nga time nga di na kita matigulang. No? O dili na sabta mausab inig sa ikaduhang kinabuhi. Dunay asawa nagcomplain siya sa iyang bana. In siya sa una bago patang kasal, mag-drive ka, close kayo ta. Imo pa ko usay nighunong sa traffic, imo kong agbayan. Pero karon nga 30 years na ta, layo na kaayo ka. Ingon ang bana, day, inom dumi. Kaning manubila, wa gini na usab. Ikaw ra ginagpalayo. No usahay atong ingon, Lord, ngano man sa una murag duol man kay kanako, nganong karon layo man. Wala magpalayo ang Ginoo. Ikaw mo inausab, not God. God made this statement to His people when their heart was changed. Because of their heart, because of their changed heart, they said in verse 14 nga atong gibasa, no? It is when in verse 14, tanawan niyo Malachi chapter 3 verse 14. Tanawa. And it said, it is vain to serve God. Iyon sila.
Walay kapuslanan mga lagad sa Ginoo kay nausab ang ilang kasing-kasing. Isa, and what profit it is that we have kept His ordinance and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Naatod sila simbahan pero sige sila bagutbot. Ngayon sila, wa man ni kapuslanan ni mga lagad sa Ginoo. Maybe wala ni mo gisulti sa imong baba na. But how about your heart? Wala to ni mo gisulti, pero diya sa imong kasing-kasing, naka ni pulos akong pagsimba. Mao nang gisulti sa Ginoo nila nga ako dili mausab, no? And for the following God's command, kung sila has no profit. Serving God becomes a burden rather than a blessing. Ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, ang ilang pagsimba, murag dili na blessing nila, murag kapoy nila kayo. Dili na blessing. Mga Kristohano, hinautod na every Sunday, you're excited mag-ani sa simbahan. And serving God is not a burden, but it is our opportunity to have rewards in heaven. Oportunidad ni nato. Kaning atong pag-alagad sa Ginoo, pag-imbitar og mga bisita. No, unsay buluhaton sa Dios, diri sa church, is our opportunity to have a reward, and God is going to bless our lives. Diri sa kalibutan o ginikamatay na to, doon na tayo reward dito sa langit. Now, balik ko na ko, serving God is not a burden. Burden ba na ninyo? Hinautun ta sa imong kasing-kasing, ang pag-alagad sa Diyos, ang pagsimba, dili na burden. You are excited. But it is a blessing. Ayaw kausab sa imong gugma sa Diyos sa pagsimba, pag-alagad sa Diyos. Kay ang pulong sa Diyos, dili mausab. A faithfulness sa Diyos, ang Diyos kanunay siyang faithful. Dili gyud siya mausab. Ang tao mausab ta, dali ra ta mausab. No? Daghang Kristohanon ang ilang gugma sa Diyos, dali ra mausab. Ayaw kausab sa imong kadasig sa pag-alagad sa Diyos. Kay ang Diyos, dili siya mausab. Number 1, His word will not be changed. Ang pulong sa Diyos, kining Biblia, dili ni mausab ug unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang tao ra mo'y nausab. Ang pagtudlo lang mo'y usahay, ang pagtuo sa tao mo'y nausab. Una, letter A, ang iyang saad dili mo pakyas. In Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Ang saad sa Diyos dili siya mamakak. Promise before the world began. Now, ngano nakasiguro ta sa kaluwasan? Kaya ang Diyos dili siya mamakak. Amen? Kangingon niya, ang pulong sa Diyos, ang tanan nga mo, dawat kaniya, ang tanan nga mo, tuos siya ngalan, kanila nagahatag sa kagahom sa pagkahimong anak sa Diyos. Ang Diyos, wala ta niya giilad. Ang pulong sa Diyos, dili o dili gyud mamakak. Ngano makasiguro ta sa kaluwasan, kay Diyos dili mamakak. Our salvation is secure in heaven because His word never changed. When God said, dili nagyud, ang tanawon na to, wala na diya sa kuan, and but ato lang tanawon, aron di ta masayo pag-quote, no? And John chapter 10, verse 27. We're going to start verse 27. John chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I gave unto them eternal life. Gitagaan na niya kinabuhing dayon. Okay? And these shall never, do you understand what is never? Never perish. Oh, kaklaro na. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ingon si Jesus Christ nga sila gitagaan ako kinabuhing dayon og dili nagayud malaglag pa.
Once nga imong gidawat si Jesus Christ kay imong maluluwas, dili nagyug ka maimperno pa. Amen? Pastor, how about mo backslide ang tao? Kung mo backslide ang tao, sama sa usa ka anak, bunalan sa Ginoo. Ako, naka-backslide sa ko eh. Sa ngay pastor, usay, maka-backslide ganina. Pero bunalan ta sa Ginoo. Pero kung walay kay bunal, backslide ka karon. Tanaw sa mga tao, faithful ka, pero backslider ray ka. Kung wala kay bunal, basig dili ka anak sa Diyos. Inang Ginoo, Lord, basig dili pa kunin mo anak. Dawata si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Ingon siya, and He shall give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. Ang atong kaluwasan, ang naghawid ay si Jesus Christ. Now, kaning assurance of salvation, gisaad ni sa Ginoo. Amen? Ang Diyos dili sa mamakak. Yang ano man, nga maingon man ta nga awa, patay ka siguro, oy, ato ning tuhuan ang pulong sa Diyos, kay mao ni saad sa Ginoo. His word will not be changed. Ang Diyos, magtuman siya sa iyang saad. When you give God, when you give your tithes and offering, He promised to bless you more. Pero ang panalangin sa Ginoo, dili dayon dali. Kay Ginoo, ang iyang giridi, ang atong kasing-kasing. No? Sa una, naghatag ko commitment sa Ginoo, abin ako, mahayahay nako. Lisod man diay kaayo gihapon. Pero God is nagtudlo siya sa akong kasing-kasing. Nabisan unsa kalisod, mutsunod ko niya. Then ako nakaplagan, nga ang Diyos gidi ay doon sa gitagal nga panahon, na din iyang giridi ang atong kasing-kasing before God is going to bless us. Na iyang pulong, ang iyang saad sa kaluwasan, ang kasiguruhan sa kaluwasan, sigurado kay ang Diyos dili mausab. Ang iyang saad dili mausab. Ang Diyos dili siya bakakon. Okay? E mo na atong gibarugan sa atong kaluwasan. Once nga maluwas ka, once nga tinuod nimo gidawat si Jesus Christ, ang kaluwasan gihawiran sa Ginoo. That's what the Bible says. And then, ingon siya, dili na gayud kamo, malaglag pa. Kung makasala ka, bunalan ka sa Ginoo para mo balik ka niya. Now, letter B, ang iyang pulong, dili mo balik ka kawang. Sometimes, yun siya, magtudlo tag Bible studies, magkwanta, magwali, mag-share sa gospel, mulag, wala raman, pastor. No, you are wrong. When you speak the Word of God, when you share the Word of God, the Holy Spirit, magtrabaho siya niya ng tawana. And the Word of God, niya imong gikot, imong gibasa niya, dili to mo balik nga kawang. Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in thing thereto I set it. Kung napulong sa Diyos, imong itudlo sa mga tao, di na mo balik nga kakawangan. Sometimes, ang atong gitanaw, result, dayon, no? Gusto na to makita dayon nga natulid ang tao. No. Gilalis mo ko na niya, pastor. Gilma ka na akong anak. Lalison di ko na. Sige lang. Just share the word of God. Kung magtudlo ka sa imong anak, use the word of God. Kaya di na mo balik nga kawang. Ang imong mga gi-disciple, gi-Bible studyhan, dili na sila kakawangan ng imong panahon when you share the word of God. Usahay ang Bible, atong studyhan, murag walay maayo nga result. But God promises it will not return void. Don't be discouraged. Continue doing Bible studies. Continue preaching of the Word of God. Young people, don't be, conform to this world. Because the world
of God never change. Ayaw mo pagkuyog-kuyog nining kalibutan. Nga kung ang kalibutan, magsayaw-sayaw, magtiktok-tiktok, magtiktok sad mo. Kung ang kalibutan, wala tayo diriha, kabalo mo sa akong prinsipyo. Wala tayo gilabanan nga politiko. Right? Kabalo mo sa akong prinsipyo, tanan welcome. Kay kung mag-political ta diri, madivide ta, kaya di mo kita pareha guna-una. No? Isa kami diri pastor, Duterte man may unyag naaday imong silingan nga Marcos pod. Hinoon, murag Duterte siguro mo, I don't know. O naa po siguro yung Marcos. So mag-away ta, muna di ta din sa simbahan, mag-istoryag politics. No, akong advice ninyo, kabalo mangita nga kuan, pero dili ka mo mag-post og mga politiko nga inyong yagayagaan sa inyong gi-post din na. Kay basig inimanda mo. Unsaon na lang. Pastor, tabangi ko pastor, kay ginimanda ko. Muna magbantay ta. Amen mga Kristohanon? Dili ta mo awat sa kalibutan. Ang atong sininaan, ang atong style. No? Nga naman, kay ang pulong sa Diyos, dili mausab. Dili na to higalaon ang kalibutan nga unsay uso ato sa sundon. Mga Kristohanon, di na magtiktok-tiktok, magtiktok-tiktok ta. Ngayon, magsayaw-sayaw ta. Lain kayo na tanaw ha? Maulaw ta. Ya, di ba? Manin siya sa ano? Member man sa choir. So, wala na ko kita ha, wala ko kita. Pangaghap lang na ako, aba. Pangaghap lang na. Mura man na conscious mo. Yunahan talang mo. Ha? Kay basig, mag-awat-awat mo anang magbugal-bugal sa mga politiko nga magsulat din na kay mudimandar ba na sila? Sa dili man to ako pastor, gi-repost raman ako to na wa gyapon kay appeal gyapon ka, di ko gusto magka-problema kamo. No? So be wise ta. Like a serpent but be harmless like a dove. So number 2, His power will not be changed. Ang gahom sa Dios wa gyud na mausab. Ang Diyos gamahanan sa una, karon ug sa maabot. Ang Diyos do nakahimo pagprotektar ni Daniel diya sa langob sa leon. Ang Diyos nakahimo siya nga gitagaan niya kadaugan si David sa diyang gipatay niya si Goliath. The same today. Ang Diyos gamahanan siya. Ang gahom nga sa iyang hamili nga dugo una, letter A, ang gahom sa iyang hamili nga dugo mo limpyo sa atong sala. Dili na mausab. Ang iyang hamili nga dugo magpabilin nga muhinlo sa imong sala. Kung ikaw mutuo kang Kristo nga imong bugtong og personal nga maluluwas. In 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one to another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. Ang mulimpyo sa atong sala, dili gahom sa atong binuhatan. Ang mulimpyo sa atong sala, dili ang relihiyon, kundi by the blood of the Lord Jesus Christ. Dili tungod sa relihiyon, maluwas ka. Dili tungod sa baptist, maluwas ka. Dili tungod sa in any other religion, maluwas ang tao. But in the name of the Lord Jesus Christ, kayang iyang hamili nga dugo, dunay gahom. Paghugas ka nato sa tanan natong mga kasalanan. So bisan pa unsa kadako ang imong sala. If you are not saved, kung wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan ka pastor, di siguro kung maluwas kay makasasala ko, gihigugma ka sa Ginoo. Ang Dios andam siya. Kung muduol ka niya, mangayo kag pasaylo sa imong mga sala. Andam siya sa paghatag nimo og kinabuhing dayon. Letter B, ang gahom sa Dios, pagpanalangin ka nato, dili mausab. Amen? Young people, timan ninyo ni, if you want to be blessed by God, sundang Ginoo, be faithful. Usahay, bisag usaog, wali nato ang ubang mga Kristohanon, nagtuo sila nga tungod sa ilang kaabtik, panalanginan sila sa Ginoo. Dihagin mo na sa iyo. Kung wala ang Diyos, wala kitay mahimo.
Murag, if you want to be blessed by God, Pastor, gusto ko mahimo kong blessing sa uban. Gusto nako nga gamiton ko sa Ginoo, nga makatabang ko sa iyang buluhaton. Alagara ang Dios. Be faithful sa imong pagsimba. Pangalagad sa Ginoo. Now, in 2 Samuel 22 verse 33, God is my strength and power. So may atong, dapat ang Kristohanon ang atong gisaligan ng Ginoo. Ha? Dili ang tao atong gisaligan. And He make it my way perfect. Gusto ka ang imong dalan mahimong perfecto? Bisag dunay kalisdanan, gipalingkawas ka sa Ginoo. No? Duol diya sa Dios, sa ligi ang Ginoo. Now, Christian, God is our strength and power to make our life successful. If you want to be successful, duol din sa Ginoo. Alagarang Diyos, una ang Diyos sa imong kinabuhi. Walay tao nga makatunglo kanato kung ang Diyos magpanalangin kanato. Amen? Bisan pa mga tao, daghan nga masuko nimo. Yung ka, Pastor, kung dili ko mo compromise, masuko man sila. Doon na tayong people, ako siyang gainan, dapat ikaw kuwang ka, mubarog ka sa imong pagkakristohanon. Di ka mo inom. Di ka mo, kung mag-imo magkauban, mag-inog beer. Ayaw pag inog beer. Ayaw pa ingon, di ko mo inom kay baptisman ko. Ano ba dili sa Ginoo na. Diba? Murag mo inom mong beer, di mo mo imin. Amen? Inom man siguro mong beer, no? Ayaw pa ingon nga, di ko minum beer, pero bugnaw na. Asa okay ra na, kay bugnaw. Na, ako sa gingnan, Brad, ayaw pagbarog yun. Ay, isa di yun pwede, Pastor. Ako makauban, masukog, di ko mo inom. Na, imo ba rin kauban ang magpanalangin mo? Ang Ginoo man. Young people, kung gusto ka mo, panalanginan mo sa Ginoo, don't be a compromiser. To stand and serve God. Tan-awon ka mo sa Ginoo. Markahan mo sa Ginoo. Kaning tawhana, I will bless him. I will follow him. Ako ni siyang sundon. Ako na siyang atimanon. Pero backslider ganing ka, timanan sa Ginoo. Siguro ang pastor, di ko kita nimo, imong ginikanan, wa kabalo. But doon ay Diyos nakakita sa imong gihimo. No? Timanin ninyo, ang panalangin sa Diyos, dili mausap. Bisag usaon na itong paningkamot, adlaw, gabi, trabaho, kung ang Diyos, dili siya, mutugot nga panalanginan ta, wa, gyud tay mahimo. Ako na nang nasulayan. Grabe nga trabaho. Pero ang Diyos, kung di siya mukuyog nato, no, wala kita mahimo. If you are saved, then Christian, God is our strength and power to make our life successful. If you want to be successful, serve the Lord. Unaha ang Ginoo. Unaha siya ang Domingo. Bahala kung sa kadaghan sa trabaho, naka sa simbahan. Unaha ang Ginoo sa imong offering. Huwag walay tao nga makatunglo nimo. Aba, mingon siya, kung di ka nga church, di ka panalanginan, sayop na. Bisag asa pa mga simbahan, kung dili mo mga lagad sa Diyos, wala yun na. You have only one God. So, ang ato dili about na, sa simbahan, hinoon, it works. So, sometimes, makatabang na, makatudlo, nimo kung asa ka. Apan maigsoon ko sa Ginoo, importante na siya, your heart, you're serving the Lord. Imong gihatag sa Ginoo. Without God, we cannot do nothing. Unaha ang Diyos diya sa imong pagsimba. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. And thou shalt say in thine heart, mao ni atong bantayan, my power and might of mine hand hath gotten me this wealth. Sa dihang nataday tay kwarta, mingon dayon ta. Dili man itungod sa gahom sa Ginoo. Ako man kay bright mangugo. Pero ingon ang Ginoo, kung daghan na mo kwarta,
ang inyong kasing-kasing, sa inyong kasing-kasing, di wala nyo gisulti, pero sa inyong kasing-kasing, minsan, kay kugihan mangugo, tungod ni nako. Pero in verse 18, but thou shalt remember, just remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto His Father, as it is this day. Ang Diyos nagapanalangin nato para ma-establish ang covenant, ang pulong sa Diyos. The purpose of God, why He going to bless us, because He wants you to be part of the ministry. Now, God's power to bless us will not be changed even today. You can be blessed by God. Meaning ka, Lord, I'm going to serve you. Lord, ako kang unahon. Usahay ang Ginoo mag-ready sa imong kasing-kasing. Sometimes, ako ning na-experiensyahan, along the way, pagsugod na ako, murag usay mo, ay, dapat maningkamot ko. Yes, that's really true. Kaya kung di ta magkugi, lakip na sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero imong saligan ang imong kakugi, pwede ra nga di ko musimba, pwede ra nga di na ko priority ang akong paghatag diha sa Ginoo, kay kana raman ang kugi na to. No, maybe wala naman nagisulti, but your heart spoke about it. Dili gina mahimo nga mo activate ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. So ato nang bantayan, atong ibutang atong pagsalig sa Ginoo. In verse 18, thou shalt remember the Lord thy God, dinomdumi, timani, ang gahom sa Diyos, naa sa Diyos ang gahom nga magpanalangin nato. God's power is to bless us will not be changed if you obey His word. Sadyang naluwas ko, gusto na ako mutabang sa bulwaton sa Ginoo kay ang among simbahan sa Meli na tumpag, gikatawaan mi sa mga tao, giyaga-yagaan mi, ang ako mga amigo, nagyaga-yaga namo. So, na-challenge ko. Ngayon ko, Lord, hinaut na Ginoo nga, gamiton ko nimo. I desire to give para sa bulwaton sa Ginoo, but I don't have money. I ask God to bless me with money. But for many years, I am waiting for God's blessing to bless me with money. Pero wala gihapon magabot. Mga igsoon ko sa Ginoo, kay ngano man, kung mag-ampo na yung tato, bagon na yung ta sa Ginoo, usahay, makaingon ta, dili ay ako raman to. Kay ako guni, ang kuno na to. Diba? Ang gusto sa Ginoo, that your heart mahimong reading, mayong ka, Lord, surrender na ko. I need your miracle. Diha pa ni mo makita ang Ginoo. Tamang ganing, yun nato, mag-ingon ta nga, Lord, panalangin ni raguning akong trabaho, pag na-promote kay sadda. Ako na guni. Malimot ang Ginoo ba? Usay ang Kristohanon mo ato sa doktor, niya, ampo Lord, ayuha ko atos doktor. Pagkaulian ni sa maayo, maguta akong doktor. Ang doktor na, ang Ginoo nalimot na. Nawala na ang Ginoo sa equation. Kung ato kitag doktor, ayuhon ta, pasalamat ta sa Ginoo, gigamit ang doktor. Amen? Dili kay akong doktor, maayo kay to, grabe to akong doktor. Wala ang Ginoo. Pero nangayo siya dito sa Ginoo. Bisag unsa kaayo na inyong doktor, kung di tagag-kaalam sa Ginoo, wala gina, di na makaayo na to. Amen? We need to pray. We need to trust God. Diba? Pero sa diha nga nakita nako nga Ginoo, giridi ra day sa Ginoo nga akong kasing-kasing para di ko manghambog. Kay daghan tag kwarta. Kung di ginakalikayan, kung di ta magluhod, mangayo sa Ginoo, grasya nga di ta mahambugiro, mahambugiro kita. Kana mangganing way kwarta, manghambog mo kayo na. Ano pa bang may kwarta? Ingon na yung ka nga paliton, takagdauban, grabe na. No? So maigsoon ko sa Ginoo, muna importante kayo inyong hinumduman nga ang gahom sa Diyos sa bliss ka na to, dili gyud mausab. Alagara ang Diyos, pangita ang Diyos. If you want to be blessed by God, pangita ang Diyos sa imong kinabuhi. O ang Diyos mo tabok, pangita ang Ginoo. Ang Diyos mo anid sa bukid, atwa, pangita ang Ginoo. Pero ang Ginoo nara diri sa simbahan.
nagulat ninyo. Nga mga lagad mo sa Ginoo, unahon ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Now, letter C, last. Ang gahom sa balaang Espiritu Santo, dili mausab. The power of the Holy Spirit will work when we pray. In Ephesians 1:13, in whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe. Sa diyang mituo ka, nakadungog ka sa gospel niya, mituo ka, kasi na itabuli mo, you were sealed with the Holy Spirit of the promise. Sa diha ang tao nakadungog sa mayong balita. Sa diyang nidawat niya si Jesus Christ, you are sealed with the Holy Spirit, the Holy Spirit of promise. Gisilyuhan ka. Mauna mga igsoon ko sa Ginoo, nga di na tama maangkon pa sa yawa, kaysa diyang nidawat na ni Jesus Christ, the Holy Spirit, nagsilyo ka na to. Even the devils, kaila sila nga luwas ta because of the sealed of the Holy Spirit in our sumata na to, di ta kita, pero spiritually makita nila. Kung tanon na tayo matay, kung na makita na to kisay luwas, kabrad, muragwa ka maluwas. Kato, panaghap lang man eh. Pwede man ta masayop. Muna, kung gisilyuhan ka sa balang Espiritu Santo, di na ka maangkon pa sa yawa. Kanya, pastor, makasala man na siya punta. O, kung makasala ka, wa man ang ingon ng Bible nga anak na sa kasyawa. Kamu kapila mamumatao, di ba kasara? No, di ba? Kung natao nakadiha sa pamilya sa Diyos, inikasala nimo. Dili ka hinginlan sa Ginoo, di ka ingnon sa Ginoo, di na sa kanako anak, dili nga na Ginoo. Pero ang buhaton sa imong amahan, bunalan kaniya para magtarong ka. Once you're saved forever. Dili na atong doktrina, it's the doctrine of the Bible. Gilista na ta, gisilyuhan ta sa balaang Espiritu Santo. Wa ako'y nakitang verse sa Bible nga irison ang silyo. Kung makasala. Kabalo ang Ginoo, humanta maluwas, makasala ta gihapon. Kinsa man ninyo naluwas na, di nagid kasala. Waso ka na invade, sa di nagid ko ma-invade, kay luwas na gug ko. Mabita mo ampo ta, kay Lord, tabangi ko Ginoo. Kuhaan ng mga indifferent sa akong kasing-kasing, manang ato nang giampo sa Ginoo. In Acts 1:8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Sa diha nga saved ta, and the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Kristohanon gitagaan tagahom sa Diyos to share the gospel. Kung magtanaw ta sa tao, murag imposible na maluwas. Pero dili kita ang magluwas. Ang atong trabaho, we are bearer of the power of God. When you share the word of God, do not think sa imong kaugalingon, just think about God. Just think about the power of the Holy Spirit. Doon na to'y namatay lang to sa COVID nga pastor. Transgender to siya. Nagtuo ang nag-imbitar niya nga babae siya. Kaya ayang sinultihan, babae, ang iyang lakaw, babae. Guwapa, di may bawang bayot. Pag-attend niya sa church, naluwas siya. Nagpagupit siya. Tapos nagpastor siya. Tiyaw mo na. Ingon siya, pastor, bahala na ang Ginoo, but the doctor said, kung di na ko mo inom sa akong tambal sa hormone, magka-cancer ko. Namatay siya during sa COVID, kaya na COVID. Imposible kaayo. Maluwas to. Pero because of the power of God, naluwas. Doon ay usa ka tao nga isog kayo, daghan na gipatay. Kita ang Bible student, naglingkod dahil sa karsada. Wa man siya kaila, kay gwapuhon man, iyang giwitnisan. Nag-uol siya, kay bag-ulan niya, gipusil ang iyang igsuon. Paguman, nidawat sa Ginoo, inayanamon simbahan niya, kung gusto ka, simba. Ni simba, nagpabaptize. Murag imposible kayo maluwas. But because of the power of the Holy Spirit, a person
ang Ginoong magluwas kaniya. Ang ato lang is to share the gospel. Amen? Just give the gospel and don't hesitate. Tell the word of God because the Holy Spirit is powerful to work every heart. Don't limit the power of the Holy Spirit. Save a person, share the gospel, even to the hard people. Sulti lang sa mayong balita. Sabi ng pastor, hindi mo to, no. Pastor, akong mga anak, akong gisultihan, akong mga igsoon, ang akong ginikanan, akong gisultihan, ang akong pagumangkon, akong mga relatives, pero wala mo na magwala. Ayaw lang pagdali. But just continue to pray. Because the Holy Spirit continue working sa ilang kinabuhi. When Peter preached, there are 3,000 got saved because of the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit will use you if you open your mouth and share the Word of God. The Holy Spirit will use you if you work with Him. Doon na yung sa katao nga, doon na yung sa kapastor si Dr. Dixon sa US. And then, doon na sa usa ka membro, niingon siya, na na-save siya dito sa Sydney, Australia. Kaya dito sa ilang pantalan, doon ay lakwanan dito, nakadawat siya og trucks. And then, ato sa kalugar dito sa London, doon na po ingon nga mga seaman nga, dito mi na-save, doon na siya nakita niya ito. Dito gyapon sa Australia, kaya doon ay naghatag og masahon. And then another church, ngayang yatuan, heard about the story, the testimony, na sa kasiman, na-save the same spot, dito sa Sydney, Australia. And then si Dr. Dixon, kuan siya ba, kanabang, gusto niya mailhan itong tawahan kinsay naghatag og trucks. Walay nakailan niya. And then he asked question sa mga tao because there are many churches nga nakita niya, daghan nga mga tao, ubay nga mga tao, they testify they got saved because of one old man naghatag masahon sa Sydney, Australia. Pero sa diha nga, nag-investigate siya sa dito maong lugar. Doon ay nakatudlo, siya, tuwa na dito. Katong tiguang sa una, wala na, di nakalakaw. Tuwa dito yung balay. Iadtuan niya. Ang maong tigulang, wala siya masayod na daghan ay siya bunga. Pero he continued his work, giving tracts in the Strait of Sydney, Australia. Siguro mga Kristohanon, kung mga lagad lang ta sa Ginoo, the Word of Holy Spirit will work. Mutrabaho siya ug muluwas sa mga taong ato lang. Just share the gospel. Just give tracts to the people. Just remember this, God will not be changed. His word will not lie. And He is faithful God. I am sure 100% I'm going to heaven because His word is true and faithful. Ano nakasiguro ko sa kaluwasan? Kaya nakasiguro ko ang atong Diyos dili sa mamakak. Mga Kristohanon, just obey His word. Follow His word and you will be rewarded. Wala ko'y nakita ang tao nga nagmahay kay iyang gipangita ang Ginoo sa iyang kinabuhi. God's power will not be changed. Akong gi-announce ninyo nga atong church, atong gi-open na sa nga doon may eskwela diri nga mga international Bible student. Kinahanglan tag kwarta. Pastor, ahaman ta mga itag kwarta. God is powerful. He can bless us. Amen? Yes, we need more money. We need to support more missionaries. Pero ang Diyos, until now, He has power to bless us. Kung atong tumong, mao ang pag-spread sa mayong balita. Now, Christian, the question is, are you naka-realize ba ka sa kagamahanan ng Diyos sa imong kinabuhi? Or baliwala lang nimo ang pulong sa Ginoo? Usay mga lagad ka, usay dili. Usay mag-faithful ka, usay dili. Usahay mo compromise ka, usay dili. But God is looking for a person who has a sincere heart and He will bless you. Kuha pa ka maluwas, God is until now, doon ay gahom ang Diyos sa pagluwas nimo. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, O God, sa imong pulong. Nga ikaw, Lord, dili gyud mausab. Usahay ang among pagtanaw, Ginoo, sa among pag-alagad nimo walay kapuslanan. Among unahuna nga nausab ka.
Lord, pasaylua kami. Tabangi Ginoo ang imong mga katawhan karon during this invitation. Ikaw magkisulti kanila, the Holy Spirit will speak to their heart. Ug doon na may wa masave, you know. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. While the piano will play very softly. Wala ko masayo, doon na ba tayo mga bisita karon nga wa pa masave? Kung imong nabati, nga wa pag yung ka masave, you are not fully put your trust on the Lord Jesus Christ kasi Kristo ra ang makaluwas. Maybe nagunahuna pa ka nga makaluwas nimo is your good works. Parte sa kaluwasan. I will tell you this. Wala pa ginimo gidawat si Kristo nga imong maluluwas. Ya pastor, ako man siya gidawat. But the importante, your faith. Sakto ang imong pagtuo before nimo siya gidawat. Para sa gusto natin mga bisita karon, o nagsimba na ka, o nabautismuhan na ka, but you don't believe the assurance of salvation, maybe you are not saved. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Ipataas lang imong tuo kamot, timaylan nga imong siyang dawaton. Ano na ba? Ano na ba? Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. I want to accept Christ as my Lord and Savior. Ayaw kauaw. Taas ang imong kamot. Ano na ba? Ano na ba? Now I presume that all of us are saved. Now Christian, if God's speaking to your heart, why you will not come? Come to the altar. Lord, I want you to bless me more. Lord, I know you are powerful. I know the Holy Spirit is working. Just talk to God. God has the power to change our attitude, our life. Doon ay gahong gyapon na Ginoo. Ayaw kaluya ang Diyos. Nag-watch siya nga moduol taniya. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are a faithful God. Your faithfulness, O Lord, will not be changed. Your word, Lord, dili gid mausab. Ang imong gahom, dili mausab. Og imong gigamit ang mga tao sa unang panahon, amo nakita ang imong paggamit nila. Mga kahibulungang butang ilang nahimo because you are so powerful, God. This save today. Lord, we are praying that you will bless our people, O God. We need more money for the sake of the gospel. We are praying that we can send more missionaries to the world. Even local missionaries. Lord, we need more money para mapalitan sila mga property sa ilang church building. Lord, help our people, O God, that they will take the challenge. Lord, bless these people. They came forward. I don't know, Lord, what is in their heart, but Lord, bless them. Continue. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Please be seated.